Hey mga Spark, kamusta kayo? As ba ngayon pag-uusapan po natin mga hindi mo dapat gawin kapag hindi na nagpaparamdam sa'yo ang lalaki. At kung handa na kayo natin, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na hindi mo dapat gawin kapag hindi na nagpaparamdam sa iyo ang isang lalaki, ang pag-block sa kanya. Yan ang unang bagay na hindi mo dapat gawin. Alam niyo mga Spark, ang pag-block sa partner mo kapag siya ay hindi nagpaparamdam sa iyo ay hindi rin naman makakatulong. 'Di ba? Una sa lahat, karamihan sa inyo, hindi naman lahat, pero karamihan talaga may pa-block-block pa nalalaman, mahal pa rin naman yung lalaki. Tapos anong mangyayari sa bandang huli? I-unblock din para i-stalk, para umasa. At saka isa pa, hindi ba ang isang mga goal natin para bumalik ang partner mo ay makita niya ang improvement mo? Magsa-self-improve ka, di ba? Magsa-self-improve ka, paano yun makikita kung naka-block siya? Hayaan mo lang ka-inspired mong i-block. Di ba? Huwag mong i-block yung lalaking yan para makita niya yung improvement mo. Ipakita mo sa kanya na mali siya na iniwang kanya, na ginto yung iniwan niya, yung ipinagpalit niya, para siya ay makapag-isip-isip. Pag binlock mo yan, anong mangyayari? Mawawalan siya ng balita sa'yo, mahirapan siyang i-stalk ka. I-stalk ka niyan Akala nyo ba hindi ka naiisip niyan? Akala nyo ba hindi kayo namimiss niyan? I-stalk din kayo niyan. Ka-inspired, maniwala kayo sa akin, kaya wag nyong i-block. At hindi rin naman nakakatuloy yung pagbablock. Tapos, kapag naging marupok ka, pag na-miss mo siya, i-unblock mo rin naman. Di para ka rin tanga. Diba? Sa totoo lang, ginagawa ng karamihan niya, may pa-block-block pang nalalaman. Tapos, i-unblock din naman. Paano yan? Pagka may pag-asa pa sana kayong magkaayos? Paano yun kapag may pag-asa pa sana siyang bumalik? Paano yun kapag talagang mahal mo pa siya? Nagpadala ka sa emosyon mo. Nagpadala ka sa damdamin mo. Biglang kumilos yung daliri mo, at binlock mo siya. Kaya wag mong i-block yan ka-inspired. Tsaka parang makita niya yung improvement mo. Mag-self-improve ka, imbis na magpa-block sa damdamin mo, kung ano-ano pagagawin mo dyan, pa-block-block mo dyan, mag-self-improve ka na lang. At yung mga improvement mo, pwede mong i-post yan, pwede mong i-my day. Hindi naman sa pagyayabang yan Pag i-inspired yan sa mga tao, nasa tumitingin yan. Kung ang tingin nila, nagyayabang ka, nasa kanila yun. Pero depende yan sa kung ano ang purpose mo sa pag-post mo. Malay mo, ang dahilan ng pag-post mo, malay ba nila, kaya mo lang pinost yun, kaya mo lang minayad yung improvement mo, na gumanda yung katawan mo, gumanda ka, gumanda ang buhay mo, dahil para ma-inspire sila, hindi para magyabang. Ang totoo niya, naiinggit sila sa'yo, kaya huwag kang matakot mag-post. At makikita yan ng lalaki kapag hindi mo siya binlock. I-stalk ka niyan. Since sa mga dapat mong tandaan, mga bagay na hindi mo dapat gawin tulad ng pagbablock sa kanya, kapag siya hindi na nagpaparamdam sa'yo, ka-inspire. Pangalawang bagay na hindi mo dapat gawin kapag hindi nagpaparamdam sa iyo ang isang lalaki, ang panahintay na lang sa message or call niya. Yun ang pangalawang bagay, Spard, na dapat mong isipin. Na hindi ka dapat panahintay lang sa message niya or sa call niya. Sapagkat ka-inspired, kapag kaganyan ang palagi mong ginagawa, ay sigurado mas lalo kang mababaliw sa kanya. At sa katagalan, kapag mas lalo kang nababaliw, kakaisip, kakahintay sa kanya, malamang sa malamang maghabol ka sa kanya. At kapag naghabol ka sa kanya, bababa lalo ang tingin niya sa iyo at bababa lalo ang halaga mo para sa kanya. Di mas lalong hindi babalik sa iyo yan, mas lalong hindi magpaparamdam sa iyo yan kapag nangyari yon. Kaya ang dapat mong gawin ka-inspired, kung hindi siya nagpaparamdam sa iyo, huwag kang puro hintay lang sa kanya. Dapat meron kang ginagawa dyan. Dapat meron kang pinagkakaabalahan dyan. Libangin mo ang sarili mo ka-inspired. Nasa sayo naman yan, ikaw naman ang pipili. Maghihintay ka o may gagawin ka. Magpapakamukmuk ka o magpapakabisi ka. Magpapakabaliw ka sa kanya o ayusin mo ang sarili mo. Nasa iyo ang pagpili. Palaging merong pagpipilian. At binigyan ka ng kalayaan ng Panginoon upang pumili ng tama at mali. At piliin mo sana palagi kung anong tama. Ano ba ang tama ka-inspired? Yun bang maghintay na lang palagi sa lalaking binabaliw at tinitiis ako? O yung mag-self-improve ako para makita niya ang halaga ko? Diba? Huwag kang panihintay lang lagi sa call or message niya. Sapagkat ka-inspired kapag puro ka ganyan, walang mangyayari.
Ayusin mong sarili mo. Unahin mo muna ang sarili mo. Patunayan mo sa kanya na mali ang ginawa niya sa'yo, na mali ang pangiiwan niya sa'yo, na mali ang pang-ghost niya sa'yo, na mali ka-inspired ang pagtrato niya sa'yo na ganyan. Na iniwan ka niyang parang basura, na ikaw hintay ka ng hintay sa kanya, bigla siyang nawala na parang bula. Sabi ng iba, ka-inspired, may dahilan. Nag-aaway kasi kami kaya hindi siya nagpaparamdam ngayon. Nagkamali ako. May nagawa din kasi siya. At kung ano pa man dahilan, huwag kang puro hintay. At kung ikaw ang nagkamali, syempre humingi ka ng tawad. Pero hindi naman to the point na habol ka ng habol. Mas lalong di babalik yan. Ang mahalaga, humingi ka ng tawad kung ikaw ang nagkamali. Ang matindi dito, yung lalaki nagkamali sa'yo, pero ikaw pa yung hintay ng hintay. Dapat nga siya naghahabol sa'yo eh. Diba? Kaya ka-inspired, isa yun sa mga huwag mong gawin. Oo, namimiss mo siya. Oo, mahal mo siya. Oo, gusto mo magkaayos kayo. Gusto mo maging okay ang lahat. Pero nandun na rin naman tayo eh. Diba? Nasa ganyan ka ng sitwasyon. Anong gusto mo? Maghabol sa kanya? Gusto mong ipagpilitan ang sarili mo, hindi ka nga nare-replyan. Ilang araw ka nang hindi mini-message. Ilang araw ka nang hindi kinokontak. Pinagmumukha ka ng tanga. Nai-stress ka na. Tingnan mo yung pagmumukha mo. Stress na kakahintay sa kanya. Tingnan mo yung mga mata mo. Puyat na kakahintay sa kanya. Tingnan mo yung buhay mo. Yung sarili mo. Nagkakasakit ka na. Kakahintay sa kanya. Ka-inspired, mahalin mong sarili mo. Lalaki lang yan. Maraming lalaki sa mundo. Hindi lang siya ang lalaki sa daigdig. Magpaganda ka. Hahabulin ka ng mga lalaki. Marami kang pagpipilian. Unahin mo lang sarili mo. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa lalaking binabaliwala ka. Palagi mong tatandaan na doon kayo sa mga bagay o tao at sitwasyon na may halaga ka. Huwag kayo doon sa mga bagay o tao na walang halaga, wala kang halaga o hindi ka pinapahalagahan. Dahil nagsasayang ka na ng oras doon, hindi mo sila kontrolado. Sa mga dapat mong tandaan, bagay na hindi mo dapat gawin kapag ka hindi na nagpaparamdam sa iyo ang lalaking yan. Huwag kang panihintay na lang sa call o message niya upang hindi ka mabalot maghabol sa kanya at siya sa katagalang ka-inspired. Kapag hindi ka na naghihintay at nagpaparamdam o naghahabol sa kanya, sa katagalan sigurado ako, siya naman ang magpaparamdam sa iyo. Pangatlong bagay na hindi mo dapat gawin ka-inspired kapag hindi na nagpaparamdam sa iyo ang lalakis, ang pag-stalk sa mga social media account niya. Yung pangatlo, inspired. Diba? Hindi mo nga siya, palaging hinihintay, pero madalas naman, panay-stalk mo sa social media account niya. Hindi mo nga siya hinahabol, di ka nga panay-message sa kanya. Pero stalk ka naman lang stalk, di man ganun din, mababaliw ka din sa kanya, kakaisip sa kanya, para ka rin naghihintay talaga niyan. Yung iba sa inyo, di ba, pag hindi nagpaparamdam yung boyfriend o mister o partner, stalk lang stalk, saan man yan, social media account. Huwag ganyan, ka-inspired, di ba? Para ka namang, sabihan, ka-inspired, mahal ko ka-inspired, miss na miss ko na Nandun tayo. Hindi na natin maaalis yan, mahal mo, namimiss mo. Pero, ganyan lang ba palagi? At hindi mo alam, inisto ka din yan. Kaya ang pinaka dapat mo talagang gawin ka-inspired, ayusin ang sarili mo. Imbis na istok ka ng istok sa kanya, mag-istok ka isang beses. Isa, dalawa, pwede na yon. Huwag naman yung araw-araw in-istok mo. Ginagawa mo namang, yung iba, lunch, di ba? Merienda, dinner, breakfast, in-istok. Habang kumakain, in-istok. Di ba? Aminin mo. Kahit saan ka pumunta, tinitingnan mo lagi, yung mga din niya, nakaabang ka. Tapos ang bilis mo kapag meron siyang bagong post. Ay, walang pinagkaiba yan sa paghahabol. Naghahabol ka na rin. Ka-inspired, wala akong pakialam sa sabihin ng iba, sa sasabihin nyo, mahal ko siya. O sige, ikaw ang bahala. Pero lagi mong tatandaan na pag-i-invest yung ginagawa mo. Pag-i-invest? Nag-i-invest ka ng oras sa kanya. At lagi mong tatandaan to. Kapag ang isang tao ay invest ng invest sa isa, ay mas lalo siyang nababaliw dun. Diba? Imbes na nag-i-invest ka sa sarili mo, sa mga anak mo, sa buhay mo, sa trabaho mo, sa sarili mo, ay nag-i-invest ka ng oras doon sa tao na hindi mo naman alam na kung babalik pa ba sa'yo. Diba? Kung ang ginagawa mo nagsusumikap ka na lang sa buhay, magfo-focus ka na lang sa mga mahal mo sa buhay, sa mga anak mo, sa sarili mo, nabawasan yung pag-i-invest mo sa kanya. Hindi ka pa isip ng isip sa kanya. Mababawasan yung stress mo. Tapos siya mag-iisip ngayon sa'yo.
Isipin niya, bakit kaya hindi na ako hinahabol ng babae na yun? Dati, lahat ginagawa nun para lang magkausap kami. Ngayon, parang wala na siyang parang bula. O ngayon, yung lalaki naman, ang makikurious sa'yo. Bakit bigla kang tumigil sa paghahabol sa kanya, pag-i-stalk sa kanya, at pangungulit sa kanya? Alam nyo, ganyan lang naman yan eh. Ganyan lang naman yan. Kapag hindi mo na pinapansin, kapag pinabayaan mo na, kapag wala ka ng pakialam, kapag nakafocus ka na sa iba, kapag hindi mo na siya hinahabol pa, kapag hindi mo siya iniintindi pa, ikaw naman ka-inspired ang isipin niya. Siya naman ang babalik sa'yo. To the point na siya naman ang mangungulit sa'yo at magpaparamdam sa'yo, ka-inspired. Pang-apat na hindi mo dapat gawin ka-inspired kapag hindi na nagpaparamdam sa'yo ang lalakis. Ang humabol ka sa kanya, yung pang-apat ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, kapag yan ang ginawa mo, isa yan sa malaking mong kamali ang gagawin. Sapagkat ka-inspired, hindi mo mababago ang totoo. Ka-inspired na ng totoo, na kapag ang isang tao ay naghahabol, bababa ang halaga niya. Nakakita na ba kayo ng isang taong mataas ang halaga na naghahabol? Dapat alam mo ang worth mo sa sarili mo. Diba? Tsaka isa pa, karamihan sa inyo, alam ko, wala namang ginawang masama eh. Karamihan sa inyo, alam ko, wala namang ginawang mali. Kayo pa nga ang niloko, di ba? Kayo pa nga ang sinaktan. Kayo pa nga ang pinagpalit. Pero bakit ikaw ang naghahabol? Kasi nauunawaan ko, napag-aralan ko yan eh. Ang mga babae kasi ay mga emosyonal. At ang inyong emosyon, ang siyang kumokontrol sa inyo. Kung utak nyo lang, kung isip nyo lang, eh hindi ka maghahabol. Kasi matatalino kayo, yung iba nga sa inyo, nag-aaral sa matataas na university. Yung iba sa inyo, nakapagtapos ng mataas ang tinapos nyo na pag-aaral, di ba? Matatalino kayo. Kung utak nyo susundin nyo, hindi kayo maghahabol. Pero alam mo ang problema? Ang babae ay babae. Napaka-emosyonal. Ang inyong emosyon ang nagdidikta at kumokontrol sa'yo. Kung ganon ka-inspired, ang solusyon ay tanggalin ng emosyon na yan para sa kanya. Ika-inspired, paano mangyayari yun? Mahal na mahal ko siya, miss na miss ko na siya. Yun ang nararamdaman ko sa puso ko, sa dibdib ko. Eh, paano matatanggal yan? Palagi rin siya sa isip mo. Magkarugtong yan, emosyon at isip. Kung gano'n ang solusyon, ay tanggalin siya sa isip mo upang matanggal siya sa emosyon mo. Eh, paano siya matatanggal sa isip ko? Ka-inspired, ganito, ganyan. Eh, di mag-focus ka sa iba. O isip naman ng ibang tao dyan. Sa ibang lalaki, maglalandi ako. Kailangan ba ganun? Di ba pwedeng mag-focus ka sa trabaho mo, mag-focus ka sa pamilya mo, sa mga anak mo, mag-focus ka sa pagja-jogging, sa pag-exercise, mag-focus ka sa mga pangarap mo. Lalaki kagad, kayo, mga utak nyo, puro lalaki. Para matanggal sa isip mo, kapag natanggal yan sa isip mo, o hindi mo siya palaging naiisip, o nasasanay ka na nagpapaka-busy, nasasanay ka na hindi siya masyadong naiisip sapagkat nalilibang ka na sa mga ginagawa mo, matatanggal na rin siya sa emosyon mo. Kapag natanggal sa emosyon mo, ka-inspired, tandaan mo, mababawasan ang stress mo. Kasi stress yan eh. Yung kagustuhan mong maghabol, yung kagustuhan mong ipilit ang sarili mo sa kanya, stress yan. Bakit naman ka-inspired? Eh, hindi nga siya gustong makipag-usap sa'yo. Ayaw nga magparamdam, o, di ba? Ka-inspired. Huwag kang humabol sa kanya. Hayaan mo siya ang siyang bumalik. Ka-inspired, hindi nga bumabalik eh. Babalik yan, gamitan mo yung no contact rule. Kung hindi siya nagpaparamdam sa'yo, huwag ka rin magparamdam sa kanya. Huwag mo siyang habulin. Huwag mo siyang kontakin. Kung hindi siya nagko-call, kung hindi siya nagme-message, nagte-text, nagchat-chat, huwag mo rin gawin sa kanya. Huwag ka rin mag-message. Ka-inspired, maghihintayan kami? Oo. Eh bakit? Ikaw nga panay message mo eh. Nagre-reply ba siya? Panay call mo, nare-reject niya, di ba? Di niya sinasagot, di ba? O. Eh, anong gagawin mo? Ulit-ulitin mo. Eh, iisipin niya, ang kulit mo. Bababatingin niya sa'yo. Kaya wag mo siyang habulin ka-inspired. Pag no contact rule ka, mag-self-improve ka, yun ang gawin mo. Unahin mong sarili mo at sa katagalang ka-inspired kapag nakita niya na okay ka na. Kapag nakita niya na masaya ka na. Kapag nakita niya na relax ka na. Kapag nakita niya na wala ka ng pakialam sa kanya, doon, ka-inspired, papasok muli ang interest niya sa'yo. Lalakas ang attraction at dahan-dahan babalik ang value o halaga mo sa kanya. Sapagkat ganun ang tao eh. Kapag hindi mo na hinahabol, doon bumabalik. Doon nila nare-realize ang halaga mo kapag wala ka na sa kanila. Since sa mga dapat mong tandaan,
At dapat mong iwasan ka-inspired kapag hindi na nagpaparamdam sa iyo ang isang lalaki. Max Pardio lang po na maraming salamat po sa pagtapos po ng vlog dito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo po yung subscribe Max Pardio. Click nyo po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago pong i-upload na video. At sa mga gustong humingi ng payo, magpag-coaching, may message lang po ako sa akin Facebook, yung profile picture ko kapag nakita nyo yun sa FB. Message lang po ako dyan, chat nyo ako po mismo ang siya magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!